Magandang umaga mga estudyante, mga guro, mga administrador, members of the Board of Trustees sa panguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo B. Ayap. Naka-YouTube tayo, no? At marami ding mga sumusunod sa atin sa YouTube, no? Families outside like the Umali, Valeriano, and related families, all the relatives and friends and neighbors nakikinig sa atin paling sa YouTube, all the members of our family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends, and also our brothers and sisters in Christ all over the world. They're following us in YouTube. Of course, my daughter Grace in the US with Edwin, they're also following us in YouTube. By the way, I am your host. I am Evangelist Professor Dr. Romeo Umali. Every Monday morning, kinokondak itong Bible, of course, this morning devotion, no? At ang title ng ating devotion ngayon ay Suffering. Of course, this is the beginning of the Holy Week. Yesterday, siguro marami sa inyo nagsimba and you celebrated the Palm Sunday. So during the week, we will be observing, remembering the suffering and death, and on Sunday will be the resurrection of Jesus Christ, Easter Sunday. So for the Holy Week, we will be remembering the suffering, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. So to begin our devotion, let us pray, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, here we are again at the start of a busy week. But of course, this is the Holy Week. It would be easy for us to become overwhelmed at the thought of the mountain of tasks that await us. Help us instead, Lord, to see the opportunities before us, to be thankful that you have given us work to do and the ability to do it. Thank you for the people we will serve and for those who will serve us. Bless our community and city. Keep them safe and create bonds of fellowship between neighbors that enhance peace in the world. Bless us too as we go out as Christians to witness about our wonderful Savior in our lives and words. In Jesus' name we pray. Amen. As I mentioned, the title of our meditation this morning is Suffering. But as I mentioned again, this is the Holy Week. We will be remembering, observing the suffering, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. So for our reading in the Bible, I'm using the Tagalog version of the Bible. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 8, simula po sa talatang 40 hanggang 56. Okay? Luke 40, Luke chapter 8, verse 40 to 56. 40 to 56. Ito po ay istorya ng binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang babaeng
Cananea. Okay? Babasahin ko na. So, Luke 8, starting with verse 40 hanggang 56. 40 to 56. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya ay hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nangangalang Jairo o Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay, sapagkat ang kaisa sa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni naman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinubakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang maamin, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala may lilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad na gumaling. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo o Jairo. "Patay na po ang inyong anak." Sabi niya kay Jairo, "Huwag na po ninyong abalahin ang guro." Nang di marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manalig ka lamang at siya'y gagaling." Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalaga. Nag-iyakan ang lahat ng naroon at kanilang tinangisan ang bata. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, "Bumangon ka, bata." Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos
pinagbigyan niya ni Jesus ng pagkain. Manghang-mangha ang mga magulang ng bata, ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangyayaring ito. Yan po ang ating mga talata na binasa ko po sa Kabanatang 8 ng San Lucas, Ebanghelyo ayon kay San Lucas, simula sa 4 na po hanggang 56 na talata. Babasahin ko rin sa inyo ang mga talata sa mga awit 13. At ang pamagat naman ito ay panalangin upang tulungan ng Diyos. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. At sa aking paggising, sa piling mo'y liligaya. Okay? Amen. Tutuloy po natin. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikaw ay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Yan po ang ating mga talata sa awit 13. Psalm 13. Ngayon po ay babasahin ko ang nilalaman nitong ating meditation dito po sa Portals of Prayer. At ang title nga po ito ay Suffering. Tama-tama po ito sapagkat muli nating alalahanin ang suffering and death and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ during this Holy Week. Sa binasa ko kanina, sa Lucas 8:48, sinabi, and he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Okay? Kasi nga, binuhay ni Jesus yung patay na dalagitan, di ba? Kaya sabi niya, Daughter, your faith has made you well. Go in peace. So, yung pananampalataya ng bata, ang mahalaga. So, yung pong ang title ay Suffering. Suffering makes us completely vulnerable. It strips away any pretense of the control we might have over our own lives. Yung ating mga binasa nga kanina mga talata, no? Ay tungkol nga po rito, no? Mga pangyayari sa ating buhay. Okay? Suffering. Thank you, suffering in our lives. It forces us to rely on the kindness of others. And it tests our faith in a gracious God. So, pinagaling nga ni Jesus yung babae na dinudugo, di ba? Because of her faith, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. At ganoon din itong batang patay,
yung dalagitan na matay na, ng kanyang binuhay dahil din sa kanyang pananampalataya. Jesus meets these women in their place of suffering. Tayo man, di ba? We are suffering. In their moments of extreme vulnerability. And He brings grace and peace. Biyaya at kapayapaan ang binibigay sa ating Panginoon. He brings healing for body and soul. So, He gives us healing, both body and soul. Ano man ang ating mga sufferings, ano man ang ating dinadanas na paghihirap sa buhay, lahat yan ay bibigyan ng lunas ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga rito, He brings healing for body and soul. He meets us in our suffering too. In times of illness, in fear and loneliness and great sorrow. When we are so vulnerable and when we think we are being abandoned by everyone. Kamukha nga yung binasa natin kanina, no? Yung babaeng dudugo at yung dalagitang patay na. No? Dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay binigyan ng bagong buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus joins us. Yeah, totoo yun. He's going to suffer also. Di ba? He enters into our suffering. Okay? Taking it upon Himself. Okay? And taking us by the hand, He says, "Child, arise." Yun ang sa Lucas 8:54. So as we remember the suffering and death of our Lord and Savior Jesus Christ, let us also put in our minds and in our hearts that Jesus is with us in our times of suffering. Dear Jesus, thank you for giving us your peace in the midst of suffering. Amen. Okay, let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Para sa mga nakinig at makikinig pa sa ating YouTube, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. So maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, and let the Holy Spirit work in your hearts through His Word. And as we go through the Holy Week, let us remember the suffering, death, and resurrection of our Lord and Jesus Christ para din sa ating yung lahat. It is for us that He died on the cross to save us all from all our sins. Thank you for listening, and God bless you all.